May isang pangungusap sa kasaysayan ng palakasan ng Pilipinas na hindi pa nasusulat bago ang linggong ito sa kahit anong laro ng kahit sinong manlalaro, lalaki man o babae. Ang ikalawang linggo ng isang Grand Slam, hindi dahil walang sumubok. Dahil sa buong makabagong panahon ng tennis, mahigit 50 taon, walang sinuman mula sa isang bansang may 117 milyong tao ang nakarating pa doon. Hanggang Sabado. Simulan natin sa kung gaano kalayo talaga ang ibig sabihin ng wala pa, dahil mas malaki ang numerong ito kaysa sa iniisip ng karamihan. 74 na taon na ang nakalilipas noong lumang panahon ng laro, isang 5 talampakan at 1 pulgadang Pilipino na si Felicissimo Ampon ang nakarating sa ikatlong laban ng Roland Garros. Iyon lang. Iyon ang pinakamataas na naabot. Simula noon, katahimikan sa loob ng ilang dekada. Wala nang ikatlong laban. Wala nang ika-4 na laban. Walang kahit anong pagsali sa Grand Slam mula sa bansang ito na kahit papaano nalapit sa ikalawang linggo. Sa kahit anong pinakamalaking torneo. Sa kahit anong sahig. Ng kahit sino. Sa loob ng 3 kapat ng isang siglo. Ginawa lang ni Alexandra Ayala pareho. Ikatlong laban. Tapos ika-4 na laban. Sa parehong torneo. Sa loob ng 4 na araw. Ang tala na matagal nang nakatayo bago pa isilang ang sarili niyang mga magulang. Hindi lang natabla, nalagpasan pa. Narito ang bahaging dapat talagang mag-alarma sa iyo kung sinusubaybayan mo lang ng paloob-labas ang buhay paglalaro niya sa halip na mabuti. Noong Enero ng taong ito, sa Australian Open, pumasok si Ayala sa Kia Arena at natalo sa unang bahagi ng kanyang unang laban, 6-wala. Ang maling direksyon. Natalo siya sa buong laban. Ang kanyang ikatlong pagkatalo sa unang laban sa isang pinakamalaking torneo sa kanyang buhay paglalaro. Kung ipinakita mo ang resultang iyon sa isang walang kinikilingang tagasuri ng tennis noong Enero at pinahula mo kung saan siya sa Hulyo, hindi kasama sa listahan ang unang Pilipinong makakarating sa ikalawang linggo ng Wimbledon. Hindi ito kasama sa listahan ng kahit sino. At gayon pa man, sa parehong Enero na iyon, may kakaibang bagay na nangyayari na hindi nakuha ng resulta sa papel. Ang pulong pahayagan niya sa Melbourne, bago pa siya manalo ng kahit isang laban, ay napanood ng 71,000 beses sa YouTube. Ang pulong pahayagan ng numero 1 manlalaro sa buong mundo sa parehong linggo ay 9,000 lang. Isang manlalarong hindi pa binigyan ng ranggo. Isang natalo sa unang laban. Ang mas malakas kaysa sa pinakamagaling na manlalaro sa mundo sa internet. Buwan pa bago mangyari ang lahat ng ito. Itiniring siya ng nakatataas sa tennis bilang isang mahusay. Kaibig-ibig na batang inaasahan na may hangganan sa mataas na 30s. Ang mga tagapanood, iba na ang inilagay na hula. Ang agwat na iyon, sa pagitan ng sinasabi ng ranggo at ng pinaniniwalaan na ng mga tao, iyon ang tunay na kalaban ng kwentong ito. Hindi isang karibal, hindi isang partikular na kalaban, kundi isang tahimik na tanong na dahan-dahang itinatanong ng laro sa loob ng 2 taon. Kaya ba talaga niyang tapusin ang mga laban sa pinakamalaking entablado o isa lang siyang manlalarong sumisikat sa mas maliliit na silid sa harap ng mga taong desidido na sa kanya kahit ano pa ang resulta? Sinagot ito ng Sabado sa pinakamalakas na paraan. Ang nagtatanggol na kampiyon na si Iga Swiatek, 6 na Grand Slam titulo, ang babaeng natalo si Amanda Anisimova, 6-wala sa Wimbledon final noong nakaraang taon, pumasok sa center court bilang malakas na paborito. Yumalis siya na natalo sa pagtatanggol ng kanyang korona sa sunod-sunod na sets. 7-6, 9, 6-2-2. Sa kamay ng manlalarong may ika-29 na ranggo. Naiwasan ni Ayala ang 2 puntos na magtatapos sana sa unang bahagi para makarating doon. 2. Kung ibang paraan ang nangyari sa 1 puntos lang, hindi na sana umiral ang bidyong ito. Nagawa niyang gamitin ang 5 sa 7 pagkakataon na basagin ang serve ng kalaban. Ang nagawa ni Swiatek, 3 lang sa 11. Ang agwat na iyon, sa ilalim mismo ng presyon na pumatay na sa mga takbo niya sa Grand Slam noon, ang tunay na sagot sa tanong na tahimik na itinatanong ng laro tungkol sa kanya sa loob ng 2 taon. Ngayon, dito na tumitigil na maging tungkol lang sa isang laban ang kwentong ito at nagiging tungkol na sa isang bagay na kinakapitan na ng buong bansa. Nang lumabas si Ayala sa sahig na hindi na matapos ang sarili niyang pangungusap dahil sa pagluha, hindi lang siya nagpoproseso ng panalo.
Sinabi niyang para sa isang taong tulad ni Świątek o Serena o Venus, maaaring mukhang maliit ang isang resulta gaya nito kung ikukumpara sa isang pader ng mga trofeo, pero para sa isang batang lumaki sa Pilipinas na nagsanay kasama ang kapatid at lolo niya pagkatapos ng eskwela, na may gusot na medyas at nagniningning na sapatos, ito na ang lahat. Mas malayo at mas mabilis kumalat ang pangungusap na iyon sa Pilipinas kaysa sa resulta mismo. Si Manny Pacquiao, isang pangalan na mas mahalaga sa palakasan ng Pilipinas kaysa sa halos kahit sinong tao. Hayagang sinabi na ipinagmamalaki niya siya. Hindi pahayag mula sa opisina. Hindi bayad na patalastas. Isang alamat sa boxing, sa isang bansang ang boxing ang laging pinakamahalagang laro na sumagot sa isang resulta ng tennis na parabang sa kanya rin ito. Si Venus Williams, ang kasosyo ni Ayala sa doubles ngayong taon, tinawag itong eksaktong kung ano ito, paggawa ng kasaysayan. Kapag ang isang 5 beses na kampiyon ng Wimbledon na pumili na maging kasosyo mo ang nagsabi niyan, hindi na iyon isang simpleng pagbati lang. Ito ay isang kapwa manlalaro na nagpapatunay kung ano ang unti-unti ng inaamin ng buong laro. Iyon ang sandali na tumigil ang isang kwento ng tennis na maging kwento lang ng tennis. Tumingin tayo ng mas malawak muli, dahil ang susunod na laban ang nagbabago ng buong hugis ng panganib at mahalagang maintindihan kung sino talaga ang kaharap niya sa susunod. Si Jasmine Paolini ay hindi isang natatakot na kampiyon na may masamang araw. Siya ang ika-13 sa ranggo. Isang nagtapos bilang pangalawa sa Wimbledon noong nakaraang taon. Isang nagtapos bilang pangalawa sa Roland Garros ng taon bago noon. Isang manlalarong nasa parehong lugar na pinupuntahan ngayon ni Ayala ng mahigit 1 beses. At alam ng eksakto kung ano ang kailangang bayaran para makarating pa doon. Dito nakatira ang natitirang pagdududa ng laro. Si Świątek ay isang kampiyon na bumigay sa presyon sa isang sahig na hindi naman talaga niya kinasasapatan tulad ng putikang sahig. Si Paolini ay isang napatunayang mahusay sa damong sahig na walang kahinaan sa istruktura na kalaban ni Ayala tulad noong laban nila ni Świątek. Kung mananalo si Ayala dito, wala nang matitirang dahilan para ikahon ang takbong ito. Walang nasagap lang niya ang kampiyon sa masamang araw. Walang 1 beses na swerte lang iyon. Kung matalo siya, mananatiling na bago pa rin ang kasaysayan ng tuluyan. Pero magbabago ang usapan sa isang gabi mula sa gaano pa kalayo ito makakarating tungo sa paano natin ito papatuloyin. Kahit ano pa ang mangyari, may isang bagay na totoo noong Biyernes na hindi na totoo ngayong Sabado. Wala nang makakapagsabing isa lang itong maganda sa pakiramdam na kwento na may hangganan. Lumipat na ang hangganan, at habang isinusulat ito, patuloy pa rin itong lumilipat. Mahalaga ring alalahanin ang batayan sa ilalim ng lahat ng ito, dahil hindi ito nangyari ng aksidente. Nagsasanay si Ayala sa akademya ni Rafa Nadal sa Mallorca simula noong siya ay 13 taong gulang pa lamang. Hayagang tinukoy ng akademya ang unang pagsali niya sa Wimbledon bilang isang kwentong dapat sabihin bago pa siya manalo ng kahit isang laban doon. Nang manalo siya ng 2, tapos 3, tapos 4, hindi na kailangan pang ayusin ang pagkakasabi. Tumanda lang ito ng maganda. Ganun talaga ang hitsura ng tunay, tahimik na pag-unlad kung titingnan mula sa loob. Ang mga pinakamalapit sa isang manlalaro ang karaniwang hindi na gaanong nagulat sa sandaling tinatawag ng iba na biglaan. At sa likod ng lahat ng ito ay nakatayo ang numerong pinasimulan ng bidyong ito. 74 na taon. Isang buong bansa ang naghintay ng 3 kapat ng 1 siglo para sa isang ikalawang linggo sa isang Grand Slam. Nakuha nito ang 3 laban at 4 na laban mula sa parehong manlalaro, 4 na araw ang pagitan, sa parehong damong sahig kung saan katatalo lang ng nakaraang kampiyon sa kanyang korona. Kaya narito ang tanong na dapat pag-usapan bago magsimula ang susunod na laban. Ang batang nagsanay pagkatapos ng eskwela kasama ang kapatid at lolo niya, na may gusot na medyas at nagniningning na sapatos. Magiging ba siya ang unang Pilipinong makakarating sa huling 8 ng isang Grand Slam sa kasaysayan? O matatapos ba ang pinakamalaking linggo ng kanyang buhay paglalaro ng isang laban na lang bago ang kasaysayan? Laban sa tanging kalaban sa dako niyang ito na walang kahinaan sa istruktura na masasamantala. Ibahagi na ang inyong hula ngayon, bago pa magkaroon ng resulta, dahil gusto kong bumalik sa eksaktong bahagi ng mga komento na ito kahit anong mangyari. Mag-subscribe at iyon ang mga abiso.
Sinusubaybayan ng kanal na ito ang bawat puntos ng takbong ito. Mula sa 74 na taong katahimikan hanggang sa kahit ano pang isusulat pa ng center court.